Kamusta kayong lahat? Ito na ang chapter 728 ng Magic Emperor at atin nang simulan. Hawak ni Dan Qingzin ang kanyang balbas at handa ng sumabak. Ang nag-iisang siwang ay isang mapanganib na taktika. Sa isang larangan ng digmaan kung saan ang panangga ay pinakamalakas, nagiging kampante ang kalaban at nag-iiwan ng kakaunting tropa roon. Palaging inaasahan na ang kalaban ay aatake sa pinakamahinang bahagi ng depensa, kaya roon inilalagay ang pangunahing puwersa. Ngunit ang mga bihasang general ay kabaligtaran ang ginagawa. Kinokonsentre nila ang lahat ng puwersa sa iisang punto ng depensa, nananalo sa isang bugzo, at nasosorpresa ang kalaban. Kapag nakabawi na ang kalaban, tapos na ang labanan. Kailangan nito ng tapang at talino. Ang kabiguan ay tiyak na kapahamakan. Ganoon din ang ginawa ni Zhou Fan kay Yilan. Pinalaki niya ang kumpiyansa nito para sa iisang laban at nagulat ang lahat nang bigla siyang umatake para manalo. Matapang at tuso talaga ang batang iyon. Tapos na ang laban, at maaari ko nang gawin ang pakay ko rito. Walang pakialam si Dan Qingzin na parang kakalaban lang at umalis. Ngunit may biglang umalangaw-ngaw na sigaw mula sa likuran na kumuha ng atensyon ng lahat. Zhou Fan, isa sa atin ang aapak sa balikat ng isa pa upang marating ang tugatog, ngunit hindi ikaw iyon. Sigaw ni Yilan habang sumusuka ng dugo. Punong-puno ng alab sa pakikipaglaban ang kanyang mga mata, hindi pa siya sumusuko. Nakuha ni Zhou Fan ang lahat sa kanya. Pareho silang tagapagmana ng sagradong hayop, kaya natural lang na may epekto ito sa kanilang laban. Sa kaso ni Yilan, mas malaki ang epekto dahil disipulo siya ng ninunong dragon. Ang pagkatalo ay nangangahulugang susunod siya sa kabilang panig. Ito ang batas ng mga hayop. Mag-iiwan ito ng malaking pilat sa isipan, isang bagay na ayaw niyang pasanin. Ganoon din si Zhou Fan. Ayaw niyang mamuhay sa anino ni Yilan, dahil makahahad lang ito sa kanyang pag-abot sa Dao. Kaya nauwi sila sa isang deadlock. May masamang ngiti si Zhou Fan habang gumagawa ng Senadorios, at ang apat na kaluluwa ng dragon ay patuloy na nagbabago-bago, pinabibilis ang tibok ng gintong dragon. Gusto na niyang tapusin agad ang lahat. Ngunit sinabayan niya ito ng pang-aasar, tapos na ang laban. Sumuko ka na. Kung nalaman ng ninunong dragon na natalo ka sa isang tagapagmana ng tatlong sagradong hayop, maiintindihan din niya. Kahit siya, hindi kayang labanan ang tatlo ng mag-isa. Kalokohan. Mayabang ang mga sagradong hayop. Sigaw ni Yilan. Ni hindi kikindat si Master kahit siya pa ang lumaban ng mag-isa. Ngumisi si Zhou Fan, ang matalino ay marunong magpaubaya sa pagkakataon. Sa isang laban ng 4 laban sa 1, tiyak na talo ka. Hanggal ang Master mong lumaban sa ganoong sitwasyon. Ang Master mo ang hanggal. Balik ni Yilan. Sa sandaling iyon, muling inundayan ng makapangyarihang Scarlet Dragon King ni Zhou Fan ang buntot ang sugat ng gintong dragon, kaya't nang inag ito. Muling sumusuka ng dugo si Yilan at halos di na makapaglaban. Ngumisi si Zhou Fan at patuloy sa kanyang Senadorios habang nang-aasar. Sa sandaling iyon, may napansin si Watching Kyo at sumigaw, Junior brother, huwag mong hayaang kontrolin ka niya. Kung may paraan ka para umatake, ngayon mo gawin. Nagpapaliban lang siya. Bilasan mo bago mahuli ang lahat. Naloko na naman ako, wika ni Yilan. Gulat na gulat, tinitigan niya si Zhou Fan at isinumpa, Zhou Fan, hayop ka. Naglakas loob kang lokohin ako ulit. Tagapagmana ka ba talaga ng sagradong hayop? Sabi ko na sayo, tao kami. Sa digmaan, may panlilin lang din. Hindi ba sinabi sayo ng matatanda nyo bago ka lumaban na kailangan mo ring gamitin ang utak mo bukod sa kamao? Taas kilay na sabi ni Zhou Fan. Galit na galit si Yilan at muntik na siyang murahin, ngunit pinigilan siya ng babala ni Watching Kyo. Ngumiti siya habang kinakagat ang labi at saka lumundag paatras ng 100 metro. Pinalipad din niya ang gintong dragon palayo. Kumikibot ang mukha ni Yilan habang galit na nakatitig kay Zhou Fan, ipapakita ko sayo kung paano lumaban ang tunay na disipulo ng sagradong hayop. Lakas ang tunay na sukatan. Hindi ko kinatatakutan ang mga daya mo. Gumawa ng Senadorya si Yilan at sumigaw, kaluluwa ng pinagmulan, gintong dragon transformation, pagkakaisa ng kaluluwa. Pumulupot sa ere ang gintong dragon sa paligid ni Yilan. Mas mainit ang gintong apoy, ngunit unti-unting naglaho habang lumilipas ang oras. Lumiit ang katawan ng gintong dragon habang papalapit ito kay Yilan. Ngunit sa halip na pumasok sa isipan niya, pumasok ito sa kanyang katawan, humalo sa laman, at kumalat sa bawat selula. Sa isang matinding pagsabog ng gintong apoy, nabalutan si Yilan ng makapal na baluti ng kaliskis ng dragon. Ang bawat kaliskis ay may taglay na puwersa ng mapanirang gintong apoy. Sa isang iglap lang ng kanyang pulso, parang pinapalo ng buntot ng gintong dragon, sumiklab ang super init na hangin sa paligid. Lahat ng tamaan, bundok, halaman, o hayop, ay nabura. Hindi maaari. Gulat na sigaw ni Zhou Fan.
Tumayo rin sa gulat ang mga exalted. Ito'y isang kakayahan ng eksperto sa yugto ng pagkakaisang kaluluwa, ang pagkakaisa ng katawan at kaluluwa. Ang yugto ng soul harmony ay susunod sa ethereal stage. Pinapayagan itong pagtuunan ng kaluluwa ang katawan, upang magkaisa ang dalawa. Sa ganoong paraan, nagiging panangga ng kaluluwa ang katawan laban sa pinsala. Sa madaling salita, kahit malubha na ang kaluluwa ni Yilan at hindi na kayang lumaban, sa pagsasanib nito sa katawan, na ipapamalas pa rin ang lakas nito. Pinoprotektahan din ito ng katawan laban sa atake, kaya't nawala ng bisa ang lihim na pag-atake ni Zuofan gamit ang Purple Dragon. Balik si Yilan sa dating lakas ng kanyang kaluluwa. At higit pa, dahil pinagsama na ang kaluluwa at katawan, lalong lumakas si Yilan. Napatikom ang noo ni Zuofan. Sa huli pa ako mabibigo. Bumalik tayo sa simula, hindi, mas malala pa. Ngumigiti si Yilan, hindi mo inakala, di ba? Ang katawan ng sagradong hayop ay perpekto lalo na kapag pinagsama sa kaluluwa. Bilang disipulo ng ninunong dragon, natural lang ang kakayahang ito. Ngumisi siya at tumawa, ngayon, ako'y tila maliit na bersyon ng mapaminsalang ninunong dragon. Subukan mong talunin ako ngayon. Sumugod si Yilan kay Zuofan. Ang malalakas na gintong apoy ay naging isang ipoypo. Ramdam na ni Zuofan ang nakapapasong init kahit hindi pa siya natatamaan, parang niluluto siyang buhay. Pumikit si Zuofan at naging seryoso ang mukha. Gumawa siya ng senadorios at tinawag ang kaluluwa ng dragon upang protektahan siya. 100 metrong dambuhalang dragon ang lumitaw sa harapan niya. Ang mapulang liwanag nito ay naglalaman ng nakakakilabot na lakas. Roar! Sumugod ang Scarlet Dragon King. Nang makita nitong paparating si Yilan, hinagip nito ang maliit na tao gamit ang kanyang kuko. Isang matinding puwersa ang bumagsak sa balikat ni Yilan, ngunit napangiti lang siya at bumuga ng gintong apoy patungo sa dragon, kahit nagmula lang ito sa isang maliit na tao. At yun dito na nagtatapos na, maraming salamat sa nanood.